Kinabukasan, lumipad ang private plane ni na Adam papuntang Canada. After this, we will see each other again, Anika. At sisiguraduhin ko, hindi ka na makakaalis sa akin. You will stay to me forever. Ilang oras na lumipas, na makalapag ang private plane ni na Adam kung saan nandoon ang kanyang tito. Na makapasok sila sa mismong compound ng kanyang tito, isa sa pinakamayaman sa buong Canada. Madaming koneksyon ng kanyang tito. Madami itong alam. Gaya na lamang ng pagtuturo ng paggamit ng armas, paggamit ng hand-to-hand combat. Mautak din ito at madaming alam. Kaya hindi na nanalo dito ang mga mayayamang negosyanteng nakawan ito. Welcome mga pamangkin ko. Ngayon lamang ninyo ako nadalaw dito. Long time tito, na-miss ka namin. Sabi ni kuya dito. Saka nakipagbungguan ng braso. Malapit sa amin si tito. Pero madalang lamang kaming magkita. Alam ko nang sadya niyo dito. Nasabi na sa akin ng inyong daddy. Talagang buhay pa ang Daniel na iyon. Tumawa lamang ito. O siya, nandito na rin naman kayo. Bakit di muna tayo kumain? Sakto, magkatanghalian na ako. Wala dito ang mga pinsan ninyo. Kasama na naman ang mga kaibigan. Oh, Francine, really like to party dito. Hayaan nyo minsan. Mag-e-enjoy ang pinsan namin na yan. At saka din na siya bata dito. She's already 27. You know, Jax, she's my only one princess. At ayoko mapahamak ang ano ko. She have a bodyguard dito. And she have a skill. She can protect herself. Kahit na may alam siya, mahalaga pa rin sa akin na ako mismo ang poprotekta sa anak ko. Oh, if that you want, tito. Sinamahan na namin si tito na kumain. Malaki ang bahay ni na tito at kumpleto ang nasa loob. May training room para sa hand-to-hand combat at training room para sa paggamit ng armas at training room para sa paggamit ng espada. This is the day para sa akin. I will change myself, not for Anika. It's for me. Anika, wait for me. Months again has passed. Medyo umbok na ang tiyan ni Anika. Ilang buwan na lang, isisilang na nito ang kanyang unang anak. Masaya ito, dahil kahit papaano, nakakalimot na ito. Where are you going, Santi? Tanong ko dito na makita. Nag-iimpake ito ng gamit. I need to go home, Anika. My father is sick. Seriously? So, babalik ka pa ba dito? I don't know. Maybe yes. Babalik ako dito as soon as I want. Naintindihan ko ito dahil ama nito ang nakasalalay. Pero nakakalungkot din dahil aalis ito at maiiwan ako. Wala na ako magiging karamay. Santi, matigilan kami nang umimik si tito. Si Ma'am Sammy ay nandito. Matigilan naman ako sa sinabi ni tito. Sino si Sammy? Baka mami ni Santi. What? Why she's here? Basta sa iyo ni Santi na parang galit. Dala ang gamit nito, lumabas ng bahay. At doon nakita ko ang isang babae na mukhang kaedad ko lang. So, this is the reason. You have a girl here, Santi. How could you? Your father is sick. And you're here for what? To celebrate, ha? Maarting sabi nito habang nakatingin sa akin. You have no right to say that to me. Sammy, you're my ex-girlfriend. In fact, you don't need to be here. Just go to your new one and don't pestering me. Nagulat ako sa sinabi ni Santi. So, ito ang ex ni Santi. Maganda siya. Really? Look at her. She's pregnant. So, you're the father. Iimik sana ako nang maunahan ako ni Santi. None of your business. Sabi nito. Warap naman sa akin. Saka bumulong. I need to go. We will see each other again, Anika. Take care here while I'm not around. Tanging tango lang ang naisagot ko. Saka nito iniwan si Sammy. Habang babae naman ay nakatingin sa akin. Don't you dare.
to stole Santi to me. I swear, you will pay back for that bitch. Seriously, you don't have a right, Sammy. Santi didn't love you. Sabi ko, kasi ang ikinainis ito. I swear, I will make your life miserable. Don't try me, bitch. Do it. And also, don't call me bitch. Because I'm not. Maybe you're one of them, bitch. Inirapan ko ito sa katinalikuran. Akala niya, magpapatalo ako sa kanya. Akala mo naman kung sino maganda. Na makaalis si na Santi, kasama ang malditang ex nito, na lamang kumalma ang kanyang sarili. Sapo-sapo niya ang kanyang tiyan, habang nakahiga sa duyan, tanaw ang karagatan. Kumusta na kaya siya? Ano kaya ang kanyang ginagawa ngayon? Masaya na ba siya nakasama ang babaeng mahal niya? Mga katanungan sa aking isip. Sana, masaya ka na. Ilang araw nang wala sa sarili si Ashton, dahil sa nangyari sa kanilang dalawa ni Miranda. Hindi din. Nagpakita sa kanya si Miranda. Bakit? Kahit sinaktan ako nito, mahal ko pa rin ito. Hindi ko alam kung bakit, mahal ko pa rin. Kahit nasaktan na ako. Ang alam ko lang ngayon, ay ayoko siya makita. Pero ibang sinasabi ng puso ko. Sir Ashton, nasa labas po si Ma'am Miranda at hinahanap kayo, sir. Mukhang nakainom daw ito. Natigilan ako sa sinabi nito. Di ko alam kung bakit. Bigla ako napatayo at sumilip sa bintana kung saan makikita ang gate. At doon, nakita ko si Miranda. Namimiss ko na siya. Ewan ba, ang tanga sa part na to. Ewan, pero mahal ko yung tao. Namalayan ko na lang. Lumapit ako sa gate habang nakatingin sa kanya. Love, please talk to me. Ashton, please, talk to me. I need to explain. Nagmamakaawang sabi nito sa akin. Ang siyang kinalusaw ng puso ko. Hindi ko kaya makita nagmamakaawa ito sa akin. You're drunk, sabi ko, nang pagbuksan ito ng gate. Natumba ito na siyang dahilan para bumagsak sa aking dibdib. Nasalo ko naman ito. Please, come back to me. I love you, Ashton. Please forgive me. I'll do everything you want. Just forgive me. Yumakap ito sa akin habang pahina ng pahina ang boses. Wala akong nagawa, kundi ang pangkuhin ito at dalhin papasok sa loob ng bahay. Nakapikit ito habang umuungol ng kung ano-anong salita. Inihiga ko ito sa kama at nagbakuha ng tawel ng basa at tubig. Nasusuka ako, bulalas ito at bumangon. Kaya naman, dali-dali ko itong bunuhat, papasok sa loob ng CR at doon ito sumuka. Nasa labas ako ng CR habang hinihintay siyang matapos. Namarinig ko din ito sumusuka, saka lamang ako pumasok. Nakatingin ako dito habang nakahilig ang ulo nito malapit sa lababo. Ako na naglinis sa mukha nito, saka muling ko pabalik sa kama. Forgive me please, sabi nito habang nakapikit. I don't know, Miranda. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko pa ba ang sinasabi mo. Bumangon ito, saka tumingin sa akin na parang hindi ito lasing. I tried, Ashton. I'm not perfect, but I tried to be one. I love you. Gusto ko perfect ako kapag tinasal na tayo. Gusto ko masaya tayo. Gusto ko wala tayong problema. Lahat yan gusto kong kasama ka. Kasama kang bumuo ng pamilya. Di ko naman ginusto ang lahat ng ginagawa ko eh. Kundi lang ako mahirap. Hindi sana ako pumasok sa ganung trabaho. Sana ako na mismo ang nagpapagamot sa aking nanay at hindi umaasa sa aking tito. Di ko naman gustong saktan ka eh. Mahal kita, Ashton. Handa kong iwan lahat. Makasama ka lang. Bibigyan mo ako ng chance na makasama ka. Gagawin ko. Iiwan ko kung ano man ang trabaho ko na meron ako sa aking tito. Kahit alam ko kung anong parusa ang makukuha ko. Gusto ko na malagay sa tahimik. Kasama ka. Pero paano ko gagawin iyon kung ang kalayaan ko ay nakadepende sa iba?
Maniwala ka sa akin, Ashton. Mahal kita. Please, maniwala ka naman. Umiiyak ito habang nakatingin sa akin. Hinawakan nito ang kamay ko. Di ko alam kung bakit. Hinawakan ko ang pisngi nito. Saka walang sabi-sabi. Sinakop ang labi nito para matigil ito sa pag-iyak. Yumakap ang braso nito sa aking lieg habang niyakap ko naman ang kanyang baywang. Tumugon ito sa halik na aking sinimulan. I love this woman. Marupok na kumarupok. Mahal ko eh. Pagod na paupo si Adam. Matapos sa matinding ensayo, sa hand-to-hand combat, this is not easy. So hard. I'm so tired. Are you okay? Nilungon ko naman si Tito. Hindi kami magkasama ni Kuya. Inuna nito ang ensayo sa espada. Yeah, I'm fine. Can I drink water? Of course, but it's limited. 1 glass water is enough for you. This is a training. Okay na kahit isang basong tubig lang. I'm so tired. Ininom ko iyon. Nang maubos ko ang tubig, nalaman ko nakahinga na maluwag. Wala nga pala akong cellphone. Habang nasa ensayo ako, hindi pwedeng gumamit ng cellphone. Nasa patakaran na iyon ni Tito. It's been 2 months past, and still, no Anika beside me. I really missed her. Thinking something, nilungon ko naman si Kuya na mukhang kapapasok lang ng bahay. I missed her, Kuya. Ang akala ko, habang andito ako, malilimutan ko siya kahit paano. Because you love her. But accept that she leave you, bro. Kung mahal ka niya, hindi ka na iiwan kahit anong mangyari. But in her case, iniwan ka niya. Pero dahil din sa'yo iyon, you hurt her physically, mentally, emotionally. I know my wrong, Kuya. How about you find a guy much better than you? What do you think? Sambit ito. Nasa kinainit ng ulo ko. No. She will not find a guy. She deserve to be with me. Oh, easy. Parang kakainin mo ako ng buhay dyan, bro. Baka naman, makahanap siya, diba? Di naman natin may iwasan ma-inlove sa iba. Para makalimutan ang nauna na siyang dahilan kung bakit sila nakahanap ng bago. Paano na lang kung mangyari iyon? Paano na lang kung makahanap siya ng iba? Hindi ko yata kakayanin. Makita siya mag-asawa ng iba at magkaroon ng anak sa iba. Makita silang masaya bilang isang pamilya. No, no. Hindi ako makakapayag na may mahanap itong iba maliban sa akin. In the first place, Anika, deserve to be with me. Pag isang nakaupo si Anika, malapit sa dalampasigan, tama, mag-isa lamang siya doon dahil umalis si Santi na kanyang kaibigan. Pero di ko inaasahan na makikita ko si Mon. You missed me. Agaran nitong tanong sa akin. Wala ako nagawa, kundi yakapin ito. Bakit nandito ka? I know you need me here, Anika. At saka, ngayon lamang kita pinuntahan dito. Baka kasi masundan ako ni na Adam once na umalis ako doon. May sumusunod pa ba sa'yo? Wala na. Simula nang natigilan naman ito, saka tumingin sa akin. What do you mean? I think you need to know this too. Umalis si Adam, kasama ang kanyang kuya. I don't know kung saan sila nagpunta, pero alam ko, sa ibang bansa. Nang malaman kasi ng ama ni Adam na hindi ito man lang tumigil sa pagtatrabaho, alam mo ba na halos hindi na kumakain si Adam. Hanggat hindi natatapos sa trabaho, di ko alam kung bakit, bigla na lamang ito nagbago at umalis ng bansa. Nakatingin lang ako dito na marinig ko ang mga sinabi nito. Nakaramdam ako ng pag-alaala kay Adam. But dapat hindi na, kasi I'm here to move on. Dapat, di ko na siya iniisip. Remember how he hurt you, Anika, physically, mentally, and emotionally. And he deserved to be like that, sabi ng isipan ko. But he deserved that, Anika.
Alam naman natin kung gaano ang hirap ng iyong napagdaanan sa kanya. Kulang pa yon para maging miserable ang kanyang buhay. Ni minsan, hindi ka naman niya minahal. Alam ko sa sarili mo na ikaw lamang ang nagmamahal sa inyong dalawa. Huwag mong ipakita sa kanya, once na bumalik ka, na mahina ka pa rin at kaya siyang patawarin once na humingi siya ng sorry. Huwag ka na maging marupok sa harapan niya. Anika, as your best friend, concern lang ako sa feelings mo. You did not deserve to be hurt, Anika. You deserve to be loved. Monique is right. I deserve to be loved. Hindi na ako magiging marupok, mahina sa kanyang harapan.